Tom, back sa title ng movie, sino yung sa ngayon, sa in real life, kaya nyo o naiisip nyong sabihan na huwag mo akong iwan? Ba't yung smile nito? Sige, sino mo na kasagot? Si JC muna. Parang mabuboard yata kayo sa palagi ko isasagot eh. Alam mo, family person na ako ngayon eh. So, sa kanila ko lang talaga pwede sabihin yun. Wala nang iba. Nasabi mo to? Yes, nasabi ko na. Anong response ni, lalo na lang yung wife? At may forever, hindi niya ako iwan. Ay, taray mo may forever. Okay. Si Tom. Mga pinanawala ko bro. Pero ganun para sa akin yung partner sa baby ko. That's baby mo. Yeah, kasi sila yung inspiration ko talaga at kahit malayo man kami sa isa't isa ngayon, sana huwag nila kami iwan sa lapin na kami. Okay. That's nice, Tom, na finally, hindi mo naman pala siya itinatanggi or hindi ka naman pala nag-deny regarding that. So, yung lumabas sa social media na parang drawing o sketch mo naman, siya yun. Yeah. So, pwede ka ba mag-share sa amin ng konti pa? Of course, congratulations, Tom. No? Thank you so much. Pwede ka ba mag-share sa amin ng konti pa about your baby? Siguro madamot lang talaga ako kasi ninanamnam ko. I mean, really enjoy what I have. But if I can say, I'll just say I'm a happy new dad to a very, very healthy and beautiful baby boy. He's 4 months old today. And Wow, okay. ang ganda na lang po. But he's my constant source of inspiration right now. He makes me so happy. I've never experienced happiness at this level. Akala ko di pala posible. Akala ko na-experience ko na yung kasiyahan dati. But, oh wow. Wow. This year ba? Or... Tsaka, So, yung name reveal, wala muna? Wala muna. Okay. Wow, So, wala. congratulations, Tom. Okay. So, ayan. Another question po. Natanong ko na din si Rian dito. So, si JC ang tatanungin ko ulit. JC, syempre, witness kami, ilan nga to, 15 or 16 years ago, nung inyong Young Love, Sweet Love ni Rian before. So, how was it now na nagkasama kayo uli dito after, I mean, more than a decade. More than a decade. Kumusta, JC? Sa La Lola, yes. Yun yung last project namin ni Rian. And after several years, ngayon na lang ulit kami nakita at nagkatrabaho kasi nga syempre kasi magkabilang network kami. Diba? It feels great. Refreshing. Not so much adjustments kasi nga we're both matured na. Alam na namin kung ano yung dapat namin gawin pag nasa set na, right? Masasabi ko we're comfortable doing yung mga scenes dito sa movie na to with the help of course of Direk Joel na syempre gusto ni Direk Joel very well focused kami pag nasa eksena kaya not so much chikahan kasi nga si Wala masyadong throwback, flashback, walang ganun. Wala na. parang hindi na namin maalala. Oo, hindi na namin maalala. Tsaka, yun nga, katulad ng sinabi ko, with Direk Joel nga kasi, paspasan kasi yung ginagawa namin. As in, mabilis. Whenever we go sa set, kailangan laser focus na kami. Kailangan alam na namin yung gagawin namin sa scene. So, if tatanungin niyo kami kung maraming time kami mag-chigahan, we don't have time para mag-chigahan. Parang hindi yata kasi gusto rin ni Direk yun na maingay kami sa set. Dapat si Direk lang ang nagsasalita at nagbibigay ng instructions. Pag sabay-sabay nagsasalita kasi parang parang hindi okay yun for Direk. So kami, pag nasa set na tahimik lang kami lahat. Tapos after ng take, we go back to our dressing room to change and prepare for the next scene. Ganun yung nangyari hanggang natapos yung project. But how do you find Ria now after more than a decade nga? Parang ngayon lang daw pala kayo nagkita ulit, nagkasama. Ganun pa rin naman. Dapat ba may ibang itsura si Rian? Parang hindi naman, ganun pa rin naman siya. And I think ganun din yung sabihin niya sa akin. Ganun pa rin naman si JC.
Ganun pa rin yung itsura niya. Like, I think we both took care of ourselves. Masasabi ko kung ano yung itsura namin siguro sa La Lola, parang ganun pa rin. Hindi masyadong, alam mo yun, nag-mature at tumanda yung itsura. Parang ganun pa rin. Yeah. Okay, sige, thank you. Kay Direk Joel na po last. Direk Joel, kumusta po yung tatlong lead ng Wag Mo Akong Iwan? How was it directing them also? Kamusta sila? Mabuti naman ang kalusugan nila. Okay naman sila. They're very good. They're professionals. They have very good attitude towards work. They have good attitude towards the workers in the film. Maganda ang training nila. At nakita yun sa pakikipagsalumuha nila sa lahat ng tao, kaya nasa harap ng camera, kaya sa likod ng camera. They're all very well-bred, very good people. Direk, ano yung difference nitong Wag Mo Akong Iwan among other, movies na alam natin yung tema? Ang kaibahan nito, si Rian, si Tom, at si JC. Kakaiba sila sa lahat ng manahander ko na. Yun. Okay, thank you po, Direk. Salamat. Okay, next si Romel Gonzalez. Hello, my question is for Miss Pinky Amador and Miss Rita Avila. Kasi although nangyayari na naman to sa television dahil sa mga collaboration, pero mas nangyayari sa movie, anong masasabi nyo na ngayon mas nagkakaroon na kayo ng chance na makatrabaho ang mga artista sa kabilang istasyon? Ikaw muna, Miss Rita. Siguro para ngayon dahil, di ba nga, kasabahan nila na wala na, the network wars do not exist anymore. So, actually, lahat naman sila dito except for the kids, and hindi ko pa nakakatrabaho. Most of them nakatrabaho ko na. And kami ni Miss Ana, naku, kailan ba yung last show natin? Inamorata ata for GMA. Was it Inamorata? Basta we were together in something. Yan. Pasensya na kayo kasi 41 years na ako sa industry. Kaya yung iba nalilimutan ko na. Pero thankful naman ako na hanggang ngayon, nabibigyan pa naman ng pagkakataon na to tell stories. Ayun. I think it's a great thing that with people, with our producer and our director, they tend to encompass who they really think is the best for the role. Galing ABS or GMA or pelikula or TV5 or teatro, talagang pinipili lang nila who they think is the best to be cast for the role. And that's good for us actors kasi nai-enrich din kami sa aming samahan. Diba? Yun lang. I hope I answered your question. Yes, thank you, Miss Pinky. Miss Rita, ikaw. Ako kasi freelancer, so I get to work with ABS and GMA Youngstars. Ang maganda doon, makikita mo kung anong klaseng breed ang mga bata. Dito actually si Rian, she's a very, very good young star dahil alam naman natin lahat na hindi lahat ay gano'n. Tapos ito, share ko sa inyo itong trivia about Rian. Nasa loob kami ng tent, masikip. Nauna siyang dumating, sinalo na yung mga gamit niya. Tapos pagpasok namin nung RM ko, okay lang naman kami dun sa small space. Pero she stood up, siya mismo nag-ayos-ayos ng gamit to give us more space. Na-impress ako. Kasi may iba rin na pakialam nila kung wala kang maupuan, wala kang malugaran. Meron yung uupo sa gitna na as if they own the place, ganyan. So, kakaibang nila lang ang magandang yan! Thank you, Miss Rita. Siyempre Rita Avila yun, pero kung iba yun, hindi ako nag-move ng gano'n. Hindi, charot! Siyempre, anyone. Same question for Mr. Liza Martino. Kasi I think you're with GMA right now, di ba? So, Hello.
Ako naman, I'm very happy to work with anyone. I think as actors, lalo na kami mga character actors na kami, we hope that we will be given the opportunity to sign with one or the other station because that guarantees you more work and more projects. But even if that weren't so, we're very fortunate, lalo na kami, we're still working. Minsan nga, nakwento ko kay Tita Sunny Florence, can you imagine? Nandito pa rin tayo, you know? I mean, we're playing older roles, of course, but we're still around. Kasi hindi naman pwedeng puro bata na lang casting ng isang pelikula or isang serye. So, I hope that we continue to be given the opportunity to work in both stations or all three stations for as long as we can. Thank you. Thank you and congratulations. June Lali. Hindi pa rin nakasagot sila. Si Romel Kelante. Yung tanong mo, Romel, is, ano yun? Sa word na nakakatrabaho na ng kapamitan. Paano yung nakakatrabaho mo sila? Pwede bang copy-paste na lang kung ano sinabi nila? Copy-paste? Siyempre, bilang matagal na sa industriya ng konti, nakikita mo kung paano tinipid. Nakikita namin kung paano nag-evolve yung klase ng mga artista. Merong sabi nga ni Miss Ana, may mabait, may pakialam, merong walang pakialam. So, ganun lang yun. So, siyempre kami ng mga karakter. Trabaho lang, lagi namin bibigay yung best namin para sa karakter. Yung personal, siyempre kanila yun. But, maayos naman lahat katrabaho, lalo na ngayon. Lalo na itong grupo na to. Ikaw naman. Mabuti lang nakatrabaho na silang lahat. At mahuhusay itong mga batang to. Si Rhea nakatrabaho ko sa isang project, yung police role niya. Magaling na artista si Rhea. Of course, si JC magaling. Si Tom, first time, magaling. Of course, si Pinky. Of course, si Lanela. Magaling po lahat. At may disiplina, at saka may focus. At saka nakikinig ng instructions. And to top it all, hindi sila nagkagaling-galingan at nagtutulong-tulungan. Maraming salamat. Next, June Lali. Jim, unahin ko na si Jim. Para matuwa si Direk Joe. Kasi pagkakatingin niya sa akin. Maganda. Unahin na si Jim, no? Baka mamaya kasi hindi pag-uwi ko. Anyways, yan Jim, bongga, paboritong actor ka ni Direk Joe. Siyempre naman kasi lahat ng partners niya, di ba? Kasi siguro I deliver, kaya gano'n. Pero di sa huwag mo kong iwan. Tatay ako ni Rhea at asawa ko si Rita. Mabait ako dito, pero matapang ako rito. Kaya lang sakitin. May nangyari sa akin dito eh. Doon pumasok yung drama kay Rhea. At sa akin JC, at sa akin ito. At syempre, hindi mo na ikukwento dahil papanoorin siguro sa... Please support. Rodel, please support. Huwag mo kong iwan. Please. Gusto ko kumita ng pelikula to para hindi huminto ng pagpuproduce si Engineer Benji, Austria. Yeah, since you mentioned Engineer Benji, yan, siya na tatanungin ko. Hello, yan. Hello. Ang bongga, no? Kahit masasabing independent producer kayo. Pero talaga naman sunod-sunod yung projects. And this project, huwag mo itong iwan. Grabe. Kasi yung mga naririnig kong kwento, sa stars, production staff, wala silang masabi. You're super generous even during the shooting na talaga nagpapakater ka ba lagi? Yes. Walang tipid-tipid. Ganun katindi po yung tiwala niya sa project. Kaya naman talagang
maingay po si Rodel, pasensya na ako. Yan. Ganun po katindi yung tiwala niyo sa project, kaya naman super bigay talaga. Even the talent fee, everything. Yung makuha niyo pala yung team song ng Huwag Mo Kong Iwan, ang bongga nun. Siyempre kailangan i-compensate natin ang mga actors, lalo na yung mga mabababa na mga trabaho. So nakita ko naman kung gaano sila ka hard work, magtrabaho lang sila pag dinidirect ni direct. So lahat ng mga execution nila nakuha naman. So during shooting days, talagang nanonood ako at saka napakasipag nila. Hindi pala basta-basta maging artista. Lalo na first day, napakainit si Rian at saka si Jessie. Sobrang init. So kinakabahan ako. Siyempre as producer talaga, nagdadasal din ako na sana walang aberya during shooting days. So yun lang, kailangan i-compensate mo rin sila. Yeah. Oh. Pero pangarap niya talaga maging movie producer, di ba? Kasi kwento sa akin ni Big Boy, yung kaibigan niyo, nasa Davao pa raw kayo. Siya, simple niya ang pangarap niya, pero kayo raw talagang yumaman dahil gusto niyo talagang makapag-produce. Yes. It's my dream talaga. Dreamer ako. So, tuloy-tuloy talaga po. Hopefully. So, this is your fourth? Is it for your This is my second project. Second? Yes. We have our third project already. Okay. Ang bongga, no? Hindi pa pinapalabas yung first project. Tapos ang bongga, kape ilang-ilang kayo. The second ito, then we have upcoming Fatherland also next year to be. Yan. Congrats and good luck. Thank you. Thank you. Thank you, Joey. Eto, syempre, tatanungin ko rin. Madalit din. Hindi kita, baka may magreklamo si Rita. Niya, pagdating siya. Pero yan, Rita, nakakatuwa. Parang, in fairness to you, parang hindi ka tumatanda. Thank you. May mga nagtatanong bakit daw yung mga 90s na stars, gano'n, hindi tumatanda? Ano ba daw ang kinakain namin? Parang pareho rin lang naman. Ewan ko, salamat. Pero yun, siguro maalaga ka sa sarili mo, di ba? Pero nga, dahil you're still pretty, beautiful, bagay kayong magnanay talaga ni Rian. Oo, kaya nga daw ako piniling mami niya dito sa Pinato. Yes, yun ang main, sa main reason, di ba, direct? Maganda si Miss Rita. Thank you. Pero ang bongga rin ng supporting cast ng movie, no? Like si Simon Ibarra, si Jim, yan, talaga nakatingin si Derek ko. Babang tingin ko. Siyempre, si Rita, and yung mga young cast, and siyempre si John Lloyd tuloy. Lloyd Marquino. Ang kamukha kasi kayo ni John Lloyd. Dati rin siyang matinee idol, di ba? Of course. Si Gordy nga, may mga, yung mga pictures mo na naka-transfer. Pati yung yung maong na pinutol na shorts, di ba? Di ba? So, yeah. Anong role mo naman dito, Lloyd? Ako naman yung father ni Dog. Kaya rin ako pinili kasi magkamukha kami nito. Si Rita at si Rian magkamukha. Kami nakasta ko dito kasi magkasama kami dito. Magkamukha. Daw. Pero syempre, lalong bumongga ngayon, Huwag Mo Kong Iwan dahil sa bongga ng supporting cast, di ba? Yes. Yung iba, pag sobrang laki na ng main lead, yung mga main cast, minsan tinitipid yung pero si engineer talaga hindi nagtipid, no? Yes. Bongga. Very much. Pero, Allergic ata si Sir Ben sa tipid na salita. Pati yung crew, alaga-alaga. Ang press con natin, nasa Manila Hotel. ang bongga, di ba? Ang hindi namin makakalimutan sa Bentria kay Engineer, yung kapag shooting namin, ang lunch namin laging buffet. Iba-iba. So, tapos ang merienda, iba-ibang food. So, tapos hinihintay lagi namin yung after cast party. Tsaka meron daw gift, Diretso wala dito. Engineer, na-depress ako ng nung last week Engineer, hindi siya nakikinig. Na-depress ako. Nung Friday, tumayo ka na sa mesa pagdating ko sa Novotel. Oh my gosh. Pinag-inayangan ko talaga yun, hindi tayo nakita. Pero yan, since sumingit si Tom, ikaw na Tom ang susunod kong tatanungin. Pero Tom, thank you for being so honest, no? Actually, pwede ko bang i-booking?
Yeah. Kasi tinatanong nila ako, June, paano mo na-detalye, paano mo nasulat yung tungkol sa anak ni Tom Rodriguez? Si Tom po mismo ang source ko. I told Popoy rin, I was like, Popoy, Umamin siya sa akin. my conscience can't handle it, I was so sweet. Umamin siya sa akin. Tapos, sabi ko, ano ba ito? Tuwang kwentong ba ito ng magkaibigan? So, ilagay ko na lang reliable source. Sabi niya, since... But to be fair, I told you, I said, ask Popoy first. Sabi niya, sige, since reliable source mo, you can also put na may dalawang dimples yung anak mo at saka yung iba lang sa amin ng kulay, yung buhok. Yeah, he's got green eyes. Pero yun nga, no, ako, si Tom Kapuri-Puri, never siyang nag-deny. Sabi mo sa akin, ayaw mong mag-deny kasi ayaw mong dumating yung panahon na magugugal ng anak mo, mababasa niya na i-deny mo siya. I wouldn't want that for me as well, so I wouldn't want him growing up. Yun din yung madadagdagan. I'm very proud, I'm very happy. At least pag nagkaisip siya, nag-google siya, ang sasabihin niya sa'yo, that at least hindi mo ko iniwan. Yeah. It's just that I learned now, biggest learnings from the past few years of my life that you really have to know. I love the work, I'm very thankful for it, and I love the industry. Pero you do need boundaries, so para sa kanya din yun. It's something I want to pass down to him and I want to teach him. To have proper boundaries between your real life and your professional life. And syempre, nakakatuwa din sila Denny, sila Engineer. Hindi nila sinabihan yung press na, oh, you cannot ask Tom, di ba? Kaya parang mas maganda, mas bonggang magiging publicity na lalo na huwag mo kong iwan. Thank you, Tom, ha? Thank you for the trust. Thank you, Sir Joe. Love you. JC. Nagkukwentuhan si JC at si Morgana. JC, ang sarap din na after 11 years with, tama 11 years ka na Sa ABS. 11 years ka na sa ABS. Yes. After 11 years, eto, nakatrabaho mo din si Rian. Kanina, nag-usap kami ni Rian. Sabi ko, oh, anong nabago kay JC? Anong pinag-usapan mo? Matipid ka pa rin daw. Kasi tahimik ka kasi hindi ka yung tipong nakikipagda. Pero yun nga, natutuwa siya. You're still nice, of course. Tapos ang ganda na after La Lola, kasi La Lola yung last show niyo. Pero Captain Barbell kayo, una nagkatrabaho, remember? Yeah, Captain Barbell. With Richard Gomez, Patrick. Gutierrez. Hindi, Richard Gomez also. Yeah, kasama siya doon ako. So... Yeah, nagkasama. Okay, so Captain Barbell first. Oo, bago then... La Lola. Yeah. Okay, That's yeah, a correct. show up ni Rian eh. Yeah. Yeah. Tapos yun nga, sabi ni Rian, nakakatuwa na yun, nagkatrabaho pa rin ulit kayo. Pero yun nga, matipid ka pa rin. I think lahat ng nakakita sa akin dito since I started sa industry, matipid talaga. Yeah. Wala naman talaga nagbago. I'm still the same. Yung... Oo. Yeah. Okay, pero ako feeling ko pag tatanungin kayo kung may iniwan ka, huwag mo akong iiwan. Nakakatuwa na yung management team mo, LBD, even nawala si Leo noong May 23, you're still with LBD, no? Nakakatuwa. Talagang yes. isa ka sa nanindigan na with Freddy and Ray, you'll stay with LBD. Oo, kasi si Tito Leo kasi played a big part nung paglipat ko sa ABS-CBN, and he helped me a lot throughout my career. Marami siyang binigay na napakagandang mga opportunities sa akin, and I really appreciate yung lahat ng yun. Kaya it's my way of saying thank you dun sa management, lalo na kay Tito Leo, na alam mo yun, mag-stay ako talaga. And tsaka, alagang-alaga ako ng LVD management. There's a lot of things na, alam mo yun, nangyayari din sa career ko na naging challenging at hindi ako iniwan ng LVD management. So, it's my way of saying thank you. Yeah, thank you. Pero eto si Rian. Si Rian na thank you. Okay, thank you. Yeah.
Yan, Ria, ng bongga, syempre, even yung pag-introduce sa'yo kanina, bidang-bida talaga. Gano'n ka ka-happy with Huwag Mo Kong Iwan? Syempre, kanina kasi nagkukwentuhan tayo, sabi mo, in your 19 years in showbiz, kasi syempre, start ka sa acting Marvel. Kahit nasa GMA kayo pareho natin ni Direk Joel, this is the first time na makakatrabaho mo siya. Tapos tinanong mo na, natalakang ka ba? Nasigawan ka? I guess, that will still be a dream of mine. Hindi siya nangyari in this movie. I had a very, very positive working relationship with Direk Joel. He gave guidance before every scene when I needed it. At saka very clear siya mag-explain or mag-describe. So it was very easy for me to understand the purpose and the job of my character in each scene. I also had the best working relationship with, of course, Ventria Productions and with everyone here sitting in front today. It was actually, syempre may mga challenging scenes, di ba? But it was actually such an easy and enjoyable experience. And everyone just did their best. Everyone decided to bring the most professional versions of themselves. Me also, I tried my best talaga. And ayun, it was a great experience. And thank you so much. Like they said, so pag-introduce sa akin ng ganon, and the way this poster is made, I really do feel special, and I'm very grateful for this opportunity. Yeah. Thank you, Ria. Thank you. Alam mo, magtatanong sana ako kay Pinky Amador. Pinky, nahabol na ni Dennis. Gorgie. Palakpakan muna natin si June Latin sa kanyang talk show. May tanong ako sa tatlong bagets kay Engineer sa tatlong leader natin. Sa tatlong bagets muna, si Nelia, si Felicia, at saka si Kim. I'm sure na siguro nakagawa na rin kayo before or na-handle na rin kayo ng ibang director. Pero dito iba kasi iba kasama nyo at saka si Direk Joel. Honestly, simulan natin kay Nelia. Kanino kayo mas takot? Sa co-actors niyo or kay Direk? Kung ginagawa niyo itong pelikula? Ako po, honestly, wala naman po akong nararamdaman na takot. Okay. Kasi, ayun Kasi lang. nakatrabaho mo na si Direk. Yes, I've worked with Direk Joel and a few films. So kanino ka mas parang medyo intimidate at medyo kinabahan ka nung ka-eksena mo? Nakakabahan po ako. Wala po Hindi talaga, naman. honestly. Parang magaan po yung loob ko kay Ate Rhea. She's very kind po kasi. And kay Direk Joel po, kahit hanggang ngayon naman po, medyo nagagalit pa rin po siya. Pero professional, like, I think professional na lang po na ba't ko po yung personal para sa kagaganda naman po ng film. Tapos, kung wala naman nga po ang ginagawa ko mali, ba't po siya magagalit, di ba? So, ayun po. Di lang po ako kinakabahan kay Direk Joel. I just wish na matuwa po siya sa performance ko sa movie. Yan po. Well, Nelia, kailan ka naman ginuglong ka na ba sumali sa Binibini or sa Miss Universe Philippines? Pang beauty queen ka talaga. Thank you po. Right now po, I don't have any plans yet to join any pageant, but I'm not closing my doors naman. So, maybe in the near future po. Pero right now po, I'm not really sure when. Okay, sige, good luck. Kay Felicia naman, Felicia, okay lang ba sa parents niyo kay Daddy Allen yun na mag-artista kayo ni Nelia or pinilit lang kayo ni Tito Dennis yun na magsumali dito? Actually po, si Daddy po, gusto niya lang po kung saan po kami masaya. Gusto niyo? Kung ano po yung passion namin gano'n. And si Tito Dennis po, hinihelp lang din po kami na makapasok sa mga films and ayun po, si Daddy po talaga, hindi niya po Okay lang, kapit mo lang sa si Daddy po, di naman po niya kinokontrol kung ano po yung path namin sa life. Gusto niya. Basta po,
Pero nung ginawa ninyo ito, medyo kinabahan ka kanino? Kay Direk or sa iba sa mga ka-eksena mo? Meron naman po konting kaba kasi hindi ko po sila nakakatrabaho and I know na magaling po silang artista and professional. But nakikita ko naman po na they're nice to work with po. And kay Direct Joel naman po, masasabi ko naman po talaga compared to other directors, may difference po talaga. Pero I know na si Direct Joel po, gusto naman po talaga yung kung paano magagawa ng maayos yung role namin as an actor. So, wala naman po talaga akong kinakatakot. Natakot. Okay, thank you. Thank you. Good luck, Felicia. Yes, Kim. Pang ilang movie mo na to? First time po. First pa lang. Okay, I'm sure may kaba ka talaga. Panino? Direct Joel. Dahil? Una po kasi, nung mahina po yung boses ko, pinagalitan po ako. Oy, direct, pinagalitan mo. Mahina po yung boses ko. Kaya po nilakasan ko na lang po. Ayun na naman. Pero at least natuto ka na. Oo. Sa mga naka-eksena mo, okay lang. Yan. Okay. Okay. Sige. So, this time, lakasan mo na yung boses mo na. Pag si Direct Joel ang director. Yung cute-cute ang ganda ng mukha ni Kim. Thank you, and good luck. Kay engineer muna. Engineer, kasi halos kasabay nito ginawa niya yung Fatherland. Pero it seems, nung medyo nakakausap ka namin before, parang mas malapit sa'yo itong Huwag Mo Kong Iwan. O ba, gusto mo rin, of course, yung Fatherland, di ba? Laki na challenge sa'yo as producer. Pero bakit po, mas gusto mo talaga itong Huwag Mo Kong Iwan? Actually, pareho naman lahat. Iba-iba lang yung concept ng istorya. Kasi yung itong Huwag Mo Kong Iwan, parang meron na siya social issues relevant para sa Pilipino. Itong Fatherland naman, medyo mahaba siya pero iba-ibang istorya. So pareho sila, pareho. Equal treatment naman ng ko sa kanila. Lahat ng mga actors mahuhusay. Kasi akala ko talaga parang mas excited ka dito. So, as a producer dapat pareho ang should be fair ang mo kasi lahat naman ang goal mo talaga is kumita, ROI. Right now, hindi ko pa iniisip yun kasi baguhan lang ako at saka parang nag-experimento pa lang ako. Sige. Good luck, Engineer. Sa tatlo nating lead actors, kay Rian, kay JC, at saka kay Tom, itong title na Huwag Mo Kong Iwan, of course, yung story ng parting, di ba? Yung paghihiwalay, ganon. Sa mga na-experience ninyo, can we start it from JC? Sa pinagdaanan nyo sa buhay, kahit hindi nyo na masyadong detalye o magbanggit ng names, ano yung pinakamasakit na parting na pinagdaanan nyo? Pinakamasakit na hiwalayan o pinagdaanan nyo? JC, yung na ano kayo mismo? Para walang masakit, JC, nag-isip pero matagal. Okay, Tom. Pinakamasakit, nung when I had to come back to work here, nainiwan ko yung mag-ina ko. Ang hirap. Nung ko naranasan na parang reverse OFW, ang hirap pala kaya hindi ko kaya. Talaga. Medyo naranasan ko ano yung nararanasan ng mga OFWs pero sa kanila, grabe, 20 years. 10 years, sa mixing panahon, ang hirap pala. And yet, pag sila iniisip mo, ang dami mo kayang gawin. Hindi mo na nararamdaman yung pagod, hindi mo na so parang balance din siya. Pero yun yung pinaka mahirap. Masakit talaga sa iyo. Pero yun kasi may babalikan ka. Yung kaysa mas masakit sa dun sa hiwalayan na tingin mo tapos na.
Yeah, but there's always a silver lining and everything happens for a reason. If I never went through what I had, I wouldn't have what I have now, and I wouldn't trade it for the world. Medyo mabilis, hindi mo masyado gets. Sabi ko, kung hindi ko pinagdaanan ko, hindi ko makakamit kung ano meron ako ngayon at kung ano meron ako ngayon, never ko ipagpapalit. Of course, may natutunan ka na. Kaya in hindsight, hindi mo na nararamdaman yung sakit. So, pinagdaanan mo yung aral na lang, yung naitatanim sa'yo. I hope you don't mind kung ano, hindi na kayo nag-usap ni Carla para ma-settle ka. Wala na, tapos na. Since tapos na, di ba? Divorce na rin naman na kayo. Yeah, I processed all of it. Naayos na yun. And yung sa partner mo ngayon, may plans na ba kayo? Or settle na kayo? Sa amin na lang muna ba? Sa inyo na muna. But I'm very happy, very excited. Okay, sige. We're happy for you. Thank you. Yes, Rian. Sa mga na-experience mo, medyo madrama rin ang buhay mo din talaga, di ba? Di naman. Okay, sige. Parang madali lang naman lahat. Charot. Hindi. Alam niyo, hindi ko talaga maka-quantify kung ano yung pinaka. Parang feeling ko, lahat ng loss, masakit talaga. Any kind of loss in your life, if you lose a person, diba? It's always going to hurt. But also, pain is temporary. I'm not naman afraid of pain. I know naman na if you just keep going, everything happens for a reason, and malalagpasan din. And then you realize the lessons later on, kung bakit mo kailangan pagdaanan yon, who you will become because of it. Lahat doon may natutunan ka, di ba? Naman. Oo. May nagsabi na ba sa'yo na do you see yourself magiging first lady ka na dito sa Maynila? Kung mangyari man, I will be happy about it. Not for myself, not because it's my dream, kasi never ko naman talaga siya naging dream. But I will be happy because I know that it went to the person with a pure heart. And kahit hindi naman ako, ayoko naman sumali sa anything political, I believe that Sam is really doing it for the right reasons and that he wants to make a really big and good difference. So yun, that's why I will be happy. Rian, if ever, paano kaway ng ganun? Paano kumaway pag Kaway first lady. Kaway first lady. Yeah! Pero dito ka ba sa Manila buboto? Dito ka ba sa Manila buboto? Or Yes. ano ba? Dito? Okay. So dito ka pala nag-register? Okay. How about you, JC? Ano pwede mo lang ma-share? Pinakamasakit na part o hiwalayan na naranasan? Parang on high ako. I'm really happy right now. So sa tingin ko, Nakalimutan mo yung mga yun. meron ako selective memory ngayon. Galing. Parang hindi ko siya maisip sa ngayon. Pero kung tatanungin mo ako about the movie, kung ano yung masakit doon, parang ako yata yung nagbigay ng sakit sa character ni Rian doon sa movie. Kasi ako yung nagtrabaho abroad, ako yung nag-sacrifice ng oras ko doon para lang magawa ko yung gusto ko. Medyo selfish yun. Kasi iniwan ko yung relationship namin para lang makapag-work ako abroad. So yun yung masakit. So ako yung nanakit dun sa character ni Rian. Based kasi sa trailer, parang ikaw yung nasaktan nung nakita mo Acting lang yun, nagsakit-sakitan lang yun. Hindi, pero initially, yung start ng movie, may kargang pain na kasi yung character. Kasi nga, mahirap para kay Joseph, yung character ko, na to go abroad at gawin yung passion, sundin yung gusto ko talagang gawin sa buhay, which is playing music, diba, and singing. So yun talaga yung inuna ko kesa sa i-prioritize ko yung relationship namin. But I went back, binalikan ko siya para asikasuhin ulit yung relationship namin. And luckily, tinanggap pa rin naman niya ako. Okay. Thank you. My question po is for Rian. Rian, sa tingin mo, eye-opener din po film na para malaman din ang lahat ng mga nasa
probinsya na huwag basta-basta maniwala sa illegal recruiter. Yes, isa din po yun sa mga topics ng story na, nangyayari pa rin nga yun. I think there are a lot of lessons that can be learned dito sa movie na to. And one of them nga is, ayun nga, merong mga fake recruiters na may masamang balak pala. I think in general, everyone, especially when yung gagawa ka ng life decision na gano'n, yung lilipat ka, naiiwan mo family mo, it's just important na talagang ma-background check mo talaga kung saan ka mapupunta. If there's some kind of way na talagang may proof kung saan ka mapupunta. Yun. Just be careful out there. Archie Liao, question. Good afternoon, congratulations dito sa movie nyo. Ang tanong ko kay Rian, speaking of iwanan, may mga persistent rumors kasi na iiwan mo ng Kapuso Network. And you're very consulting. What's the only would you like to say about how to clarify this? Yes. Officially po, actually narinig ko lang yung chika nung pagbalik ko na from New York. So para bang may sumagot na din pala on my behalf, which is my manager, Michael Oicobo. Never ko nabalitaan yung chismis na yun nung nandun ako. Nagulat na lang ako pagbalik ko. At parang solusyonan naman din na. But yes, I would just like to confirm that it's absolutely not true. I am doing a project with the Kapuso Network. It's called Sangre, the Encantadia Chronicles. I'm very excited. They gave me yet again another very challenging, very big, very beautiful role that I'm so proud to have. And I'm happy where I am. Thank you. Thank you. Next question ko kayo po. Congratulations on your new role as a father. Ngayon ang tanong ko, ano yung mga natutunan mo sa bagong father? It's not about you. It's bigger. So everything you do, siya yung gasolina mo. Everything is for him. Natuto ka na rin bang papalit ng mga pera, mga ganun pa? Lahat. So ano yung nahirapan ka? Yung iwan sila. Kasi may kontrata pa ako dito na kailangan balikan. So yun lang. Other than that, everything else I've embraced. I love skin to skin, every bit and part of it. Tanong ko kay JC, since nauna ng father kay Hipko, ano yung advice na maibigay mo sa kanya? Being a new father. As a father? Yes. Well, kailangan mo lang silang hawakan hanggang kayang-kaya mo pa. Don't let them go. Kasi mabilis lang yung oras. There's a certain age na i-exaggerate na natin, no? Hindi ka na nila tatapihan, hindi ka na nila kakausapin, hindi na yung priorities and responsibilities nila. So, habang kaya mo pa sila kargahin, habang kaya mo sila alagaan, gawin mo yun. Yun lang. Thank you, brother. Natotoo yung para sa ng ulap, no? Malingat ka lang, pagtingin mo, iba na. Anyway, congratulations sa movie as a Lucas. Next, 2 more questions. Jerry. Sa veteran stars na lang. Ginaping. Dahil kumbaga nakutusan. Veteran talaga. Yes! Aray ako Pareho dyan. naman tayo mga veteran. Aray. Dahil ng mga veteran, parang mas may decision kayo ng mga wisdom about napapag-usapan ng pain, heartbreak. Kayo ba nakaka-relate pa sa mga kwentong gano'n? Yung kirot sa puso? O ano yung nagpapakirot sa puso nyo sa bilang bahagi ng industriya ng TV? Siyempre dahil aminin natin, mas nakakatanda na kami, nandiyan na yung mga loss of family members. Nandun na kami sa age na mawawala ka ng magulang, mawawala ka ng mga kapatid, auntie, gano'n. Masakit yun, lalo na kung sila yung nag-aruga sa'yo. So,
not just talking about mga love life, mga nasaktan. Ako me with my friends, nandoon na kami sa age kasi na unti-unti nang naaagnas yung mga malalapit na members ng family. Siyempre masakit yun dahil buong buhay mo kasama mo, di ba? Silang, you're here because of them. Siyempre masakit yun. And not only family members, ako personally recently, baka parang mababaw, but I have cat for 16 years, na parang wala naman akong anak ko na siya. So tamang-tama, I was doing 2 shows at the same time. Ayun, yumao na siya. Pero ang sakit hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Kasi parang anak ko na rin siya. Yun na. Simon. Veteran daw. Jerry, copy-paste na lang. Hindi, syempre, dahil sa dami ng pinagdaanan, ang dami pwedeng ma-share eh. Ganun lang ang halos eh. Halos siyempre yung mga pinahalo sa buhay. Tumatanda rin tayo, tumatanda rin sila. Pag nawala sila, siyempre yun yung masakit. Sa love life naman, happy naman ako sa wife ko, happy ako sa family ko. So, kaya yung sabi ko nga sa'yo, yung sagot ko parang gano'n din lang. Anyway, buhay pa naman yung mga aso ko, so hindi ako makarelate sa nawalang hayop. Ayop! Very in connection to sa kinuwento ni kapatid ng Pinky Amador, I lost 2 sisters last October 21 and 26. So I need to work, kaya kailangan magtrabaho tayo. Life has to go on. Let's move on. Yun ang gusto ko, dire-diretso ang trabaho natin lahat. Maski hindi na tayo bumabata, dire-diretso pa rin ang trabaho natin, Jerry. God bless their souls. Lloyd. Yes. Ako naman, I realize, life is a wheel. Kasi kahit din sa mga kaibigan ko sa press, kumaten nga ako ng mga press con ng mga iba-ibang show. Hinahanap ko yung mga dati kong kilala. Kasi hindi ko na kilala yung mga bagong vloggers. Hindi, they don't know me the way the older press. Diba? Sila Ricky Lo, sila Herbie Francisco, Nene Diego. Kaya nga, diba? Wala na sila. And, although tanggap naman natin yun, but you realize that, ang buhay talaga tuloy-tuloy, gulong yan eh. Kahit sa mga careers namin, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, tapos nasa taas ka ulit. And like in my particular case, my mom is already 84. Even if, siya na lang natitira. Tita Pilita is no longer working, wala na yung mga contemporaries niya, pero at least kumakanta-kanta pa rin siya. So ako na ngayon ang magulang sa family namin kasi I'm the only child. And then when I work with all these stars, nakakatuwa nga eh. Dati-dati, tingin namin sila Boyen, sila Ipe, para bang sila yung mga senior. Of course, other than sila Eddie Garcia, kami yung mga bagets. Ngayon, kami na yung mga senior, sila Boyen pa rin, nandiyan pa rin. Pero sila Tonga, they're already the middle group. Tapos, ang dami na natin yung mga bagets na, di ba? But I'm happy to be, I always wake up being grateful. Alam mo, pag ikaw naman binayaan ng health at nakakakilos ka pa, andyan pa rin yung karamihan ng mga kaibigan mo. And fortunately, dahil medyo sanay na rin kami sa industriyang to, hindi ka na masyado nagugulat. Ako, I always appreciate yung mga nagiging kaibigan ko. Yung mga nakakatrabaho kong bago na nagiging kaibigan ko rin. And ako, lagi ako nag-share sa mga batang artista na save. Kasi ang career natin, up and down yan. And it is your savings that will save you on the days na medyo mabagal yung career mo. Diba? So, yun lang. Yun lang ang nakakatuwa doon. So, I'm glad at least I'm meeting the new press, the younger press. And I hope that we can continue to do this for as long as we can.
Thank you. Direct Joel, pahingi rin ng insights from you na hindi mo pa iniiwan ang industriya ng pelikula at telebisyon. Ano man tanong? Kapag dahil bilang isang veterano na sa industriya, ano yung pwede may bahagi, lampas ka na ba sa mga pain, heartbreak, pero ano yung parang may kirot pa rin sa'yo sa mga nangyayari sa industriya? Yung mga kaibigan ko pumunta sa kabilang panig sa politika. Dati kong kakampi, ngayon nato sa kabila na magkaaway na kami. Yung mga kaibigan ko may sarili ng paniniwala, nire-respeto ko naman. Kasi sayang naman din yung aming karanasan bilang magkaibigan. There are friends who went to the other side of the fence and you should understand why. That's painful. They have the very reason for that. That pains me too. At ang mga pelikula mo naman, sumasalamin din lagi sa mga, kumbaga, yung sa lipunan sa mga nangyayari. Kasi naniniwala ko dapat ang pelikula hindi lang paiyak, hindi lang patawa, hindi lang palibog. Dapat nagsasabi din ng katotohanan sa nangyayari sa lipunan. Okay. Thank you. Thank you, Jerry. Natalie, Miss Natalie of Philippines. My question is for Tom. Tom, yung fatherhood ba for Tom? My question is for you. Yung fatherhood ba, may impact din ba siya sa mindset mo on showbiz and your career? It's everything. It's the main reason why I came back. Paano nabago yung pati yung approach mo Everything I go through, iniisip ko, how will I want to teach this to him? Paano ko ituturo sa kanya everything na nangyayari sa akin ngayon, parang may filter na ng ganun, Lord. Hindi yung okay, how do I get through this? It's now, what can I learn from this to be able to pass it down to him? So even coming back, kasi ang sarap na, parang kontento na ako sa buhay ko dun sa Amerika, and yet I have contracts and obligations that I need to take care of here. So may part sa akin na ayoko nang bumalik sana. And yet I would like to show him that I can finish things that I've started and parang set a good example. So that's all I can do for now. So everything I do, it really is with him in mind. So, Huwag Mo Kong Iwan is your official film movie comeback. How was the experience? Did you miss acting? That's the part that I miss. Sometimes the other turbulent parts of the industry you don't miss, but it is part of it, and there's part of it to love as well. Pero yung craft talaga nakaka-miss, and yet nakakatakot din kasi hindi ko alam kung capable pa ba ako, what I can give. 2 years away from it, na sobrang simpleng buhay lang. Kinabahan ako, natakot ako na I would pray. That's why I was so thankful na ito yung first talaga na lengthy project that I did. Kasi I felt like I was in such good hands, and I knew if I can get through this, anything else that I come across, kung ano bang project yung may latag sa akin, I know that I'll be able to face na wala ng training wheels. Kasi nalampasan ko na sila Direct Joel lahat. It was such an parang amazing obstacle course, parang workshop na rin siya in a way. My last question is for the lead stars. Parang in your own words, ano bang what can audiences parang take away from the film? Especially about love and relationships? And most of siguro from Direct Joel. Take away. Well, no one is one to answer. Siguro I'll sing na lang a very short one, a very concise one. I feel it's very true to life story. Yun nga, so yung mga thematic stuff na napapanahon ng mga issues na nangyayari, that's given. Pero even for the love angle of it, it's a very human, it's a very real story. Yung parang kontrabida ng pelikula or the circumstances, but the characters themselves, they're very human. Kasi gano'n naman sa totoong buhay eh. Walang immune sa totoong buhay. We're all fallible, lahat tayo. May bahid ng kabutihan and sometimes we fall din, nagkakaroon din tayo ng mga faults in life. Lahat tayo may ganun. So no one is inherently evil in this film. No one is walang kontrabida dito. Yung circumstances na nangyayari sa leads, yung medyo nagiging ganun. Kaya yung aral ng kwento, how it ends, napaka true to life niya. Take it from it what you make. I found it very charming and very very novel na sarap, hindi yung parang planchado na nakakawan na parang wow, okay, that's a very mature way to
tie the bow to the whole film. Reading the script and even getting to do the film, yun pa rin yung naramdaman ko. Thank you. Direct sagutin, kung pwede mo raw masagot ni Miss Rita tsaka kayo. Take away on love and relationship. Ano naman take nyo on love and relationship? Ano ang take ko sa love and relationship? Hindi ko naintindihan. Lessons sa movie. Ano ang makukuha ng manonood sa pelikula pagdating sa pag-ibig? Kagaya na ng mga naranasan ng lahat ng tao. May mga pag-ibig na hindi natutuloy, may pag-ibig na tutuloy. May naniniwala sa forever, meron hindi naniniwala sa forever. Merong pag-ibig ng isang babae sa kanyang pamilya na nagsakripisyo, pumunta sa ibang lugar upang mapariwara. Pero naandun pa din ang desire niya na makatulong sa pamilya at makatagpo ng panibagong pag-ibig at maintindihan ang dating iniibig. Yun ang ibig sabihin ng pelikulang ito. Isang pag-ibig na dating nag-iibigan dahil sa naranasan sa buhay, nakatagpo ng ibang pag-ibig, naintindihan naman ang dating iniibig, magkasama sila sa ending. Yun. Tama ba? Yes po. Tama na ba po? Tama na ba po? So baka na lang natin, kanino daw mapupunta si Rian? Manood na lang si Manood kayo para malaman nyo kung kanino napunta si Rian Ramos. Okay? Miss Rita. Nako, pag-ibig, hindi totoo yan. Kaya nga nauso yung love yourself eh. Diba? Mahalin mo yung sarili mo. Kapag umasa ka ng kaligayahan mo sa ibang tao, ano yun eh, oo, tama, Lloyd, madi-disappoint ka lang. Actually, love is difficult. It's easier to fall in love than to love a person. Tapos dito sa pelikula, medyo meron din siyang konting parang ito ang pakasalan mo dahil mas okay ito dahil so hindi ko nasasagutin, panoorin nyo na lang. Tanong ko rin Rita, bilang isang veterana, kumbaga marami na napagandaan sa industriya, ano rin yung parang meron pang nagbibigay sa iyo ng kirot sa mga nangyayari? Yun ang pinag-usapan ko rin ng heartbreak. Heartbreak, masakit sa puso. So, kumbaga sa industriya natin ngayon, sa turing sa iyo, sa veterans Turing sa akin. O yung mga naranasan mo? Hindi, una nalulungkot ako kasi hindi na kasing ganda ng yung movies ng araw na ang laki-laki na talagang bongga-bongga, di ba? Yung iba pa yung movie stars, iba pa yung TV stars. Tapos ngayon, yun, parang lumit na yung industriya ng movies natin. As a veteran, wala, parang it's just nice to work with new people, new directors also. Tapos ako naman kasi parang syempre malayo na ako dun sa Seksa. So naramdaman ko na hindi ako pinapansin. Oo, naramdaman ko yun. Pero ganun talaga kasi it's also my choice siguro na yung medyo slow down, yung hindi na, alam ko naman eh. At ayoko na rin. Yung ganong tipo, I'm just working because I enjoy working as an actress. Marami pa rin namang nagre-respeto na kilala. So, hindi na siya ego trip. Yung, dahil gusto ko lang. Dahil may mga katrabaho akong mabubuting tao. Tapos kay Direk Joel, kaya hindi rin naman ako tumitigil. Pag nag-offer yan, oo, agad ako. Kasi isa siya sa mga nakasama ko mabubuting tao noon. Last question. Naglang sinabi sa'yo. Last question. Pero isa lang, sasabihin ko, huwag kayong matakot umibig. Huwag. Kahit nabigo, umibig ulit. Yun ang spice ng buhay. Hindi kayo tatanda pag umiibig kayo ng umiibig. Jerry, dapat alam mo yan.
Ulit, tatanungan kay Alvin at Tasha. This is for the soon-to-be First Lady of Madrid, si Rian Ramos. Para lang lighten up the atmosphere, gusto ko lang malaman, who are you wearing today? Kasi nagdadagala ng dress. Thank you. This is Joseph Palma. Correct, yes. Okay. Yes. Thank you very much. Thank you. Okay, with that, party words sa ating lahat. Let's start with Sir Jeff. Again, maraming salamat sa pagdalo niyo lahat. Engineer Benji Austria, maraming salamat. Isang pakiusap lang, please support the movie. Pakitain natin ang pelikulang to para naman ganahan lalo ang ating producer gumawa ng pelikula para sa ating lahat. Rodel, please help the movie. Aba, President ka ng PMPC, ha? President ka ng PMPC. Please help. Please support. Huwag mo kong iwan at lahat ng mga Filipino movies. Please. Thank you.